Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Tahimik. Pero mabigat. May mga araw na dumarating na hindi humihingi ng pansin. Walang paputok. Walang selebrasyon. Walang kasiyahang ipinipilit. Ganito ang Ash Wednesday. Tahimik. Simple. Pero kapag hinayaan mong pumasok, mabigat ang mensahe. Isang araw na parang humihinto ang oras. Hindi para magpahinga, kundi para magmuni. Isang marka sa noo. Abo lamang. Pero bakit parang may bigat? Hindi ito palamuti. Hindi ito simbolo ng karangalan. Ito ay paalala. Paalala na ang katawan ay pansamantala. Na ang buhay ay hindi permanente. Nasa kabila ng lahat ng ating naipon. Lahat tayo ay babalik sa alabok. Alalahanin mong ikaw ay abo. At sa abo ka rin babalik. Isang pangungusap na hindi sumisigaw. Pero tumahtagos. Sanay tayo sa mga araw na puno ng ingay. Sanay sa mga okasyon na may handaan. Sanay sa selebrasyong may ngiti at litrato. Pero ang Ash Wednesday ay hindi para ipakita sa iba. Ito ay para harapin ang sarili. Kaya tahimik. Dahil may mga katotohanang hindi kayang ipaliwanag ng ingay. Sa gitna ng mabilis na mundo, ang Ash Wednesday ay parang paalala na huminto. Huminto sa paghabol. Huminto sa pagmamayabang. Huminto sa pagtakbo palayo sa sarili. Isang araw na nagsasabing, tingnan mo ang loob mo. Hindi ang imahe mo. Hindi ang status mo. Ikaw. Ang Ash Wednesday ay hindi wakas. Ito ay simula. Simula ng Kwaresma. Isang paglalakbay. Hindi palabas. Kundi paloob. 40 araw ng pagninilay. 40 araw ng paghubad. Ng mga bagay na hindi na kailangan ng kaluluwa. Hindi madalas pag-usapan ang kamatayan. Nakakatakot. Nakakailang. Ayaw nating isipin. Pero ang Ash Wednesday ay hindi pananakot. Ito ay paalala. Hindi para mawalan ng pag-asa, kundi para matutong pahalagahan ang buhay. Dahil kapag alam mong may hangganan ng oras, mas nagiging totoo ang bawat sandali. Makikita mo ang abo sa noo ng iba. Pero hindi mo makikita ang bigat na dala nila. May mga taong nagdadala ng pagsisisi. May nagdadala ng panghihinayang. May nagdadala ng mga tanong na matagal nang walang sagot. At sa araw na ito, lahat ng iyon ay tahimik na inilalapag. Hindi lang tiyan ang inaayuno. Hindi lang pagkain ang iniiwasan. Ang tunay na pag-aayuno ay ang pagpigil sa sarili. Sa galit. Sa yabang. Sa paghusga. Sa kasakiman. Isang paalala na hindi lahat ng gusto ay kailangan. Sa Kwaresma, tinuturuan tayong magbawas. Hindi dahil kulang, kundi dahil sobra. Sobra sa ingay. Sobra sa distraction. Sobra sa bagay na pumupuno sa oras. Pero hindi sa puso. At sa pagbawas, unti-unting lumilinaw kung ano ang mahalaga. Sa Ash Wednesday, parang may salamin sa harap mo. Hindi para husgahan ka, kundi para ipaalala kung sino ka talaga. Kapag tinanggal ang lahat ng maskara, ikaw ba ang taong gusto mong maging? Ikaw ba ang taong mahalaga sa iba? Ikaw ba ang taong tapat sa sarili? Mga tanong na hindi kailangang sagutin agad. Kailangang maramdaman. Ang abo ay tanda ng pagsisisi. Pero hindi ng kahihiyan. Ito ay tanda ng pag-asa. Dahil kung may pagsisisi, may pagkakataong magbago. Ang Ash Wednesday ay hindi nagsasabing ikaw ay nagkamali. Ito ay nagsasabing, maaari ka pang bumalik. Walang paputok ang araw na ito. Dahil ang Diyos ay hindi palaging maingay. Minsan, siya ay nasa katahimikan. Sa paghina. Sa pagluha. Sa sandaling ikaw ay nag-iisa. Pero hindi ka nag-iwan. At doon, sa katahimikan,
Mas malinaw siyang maririnig. Sa harap ng abo, walang mayaman o mahirap. Walang sikat o tahimik. Walang mataas o mababa. Lahat ay abo. Lahat ay pansamantala. Lahat ay nangangailangan ng biyaya. Isang araw na nagpapaalala na tayong lahat ay pantay sa harap ng buhay at kamatayan. Hindi mo maaaring isisi ang lahat sa iba. Hindi mo maaaring ituro ang mundo habang iniiwasan ang sarili. Ang Ash Wednesday ay araw ng pananagutan. Hindi para sisihin, kundi para tanggapin. Dahil ang pagbabago ay laging nagsisimula sa pag-amin. May mga panalangin hindi sinasambit. Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil mabigat ang damdamin. Sa araw na ito, ang katahimikan mismo, ang panalangin, isang paghinga, isang pagyuko, isang pagtanggap. Ang abo ay hindi wakas. Ito ay simula. Simula ng paglilinis. Simula ng paghilom. Simula ng mas tapat na buhay. Sa likod ng abo ay may pangako na pagkatapos ng pagninilay, may muling pagkabuhay. Hindi agad mararamdaman ang epekto ng araw na ito. Walang instant na sagot. Walang bigla ang liwanag. Pero dahan-dahan, may mga bagay na lilinaw. May mga ugaling mababawasan. May mga salitang pipiliing hindi banggitin. May mga desisyong mas magiging maingat. Hindi madaling humarap sa sarili. Hindi madaling aminin ang pagkukulang. Hindi madaling magbago. Kaya ang Ash Wednesday ay araw ng tahpang. Tahimik na tahpang. Tahpang na hindi ipinagmamalaki. Pero isinasabuhay. Ang dilim ng Kwaresma ay hindi para takutin, kundi para ihanda. Dahil ang liwanag ay mas malinaw kapag dumaan ka sa katahimikan. At ang pagbabagong totoo ay ipinapanganak sa pagninilay. Hindi lang ito isang araw sa kalendaryo. Hindi lang ito ritual. Ito ay paalala na ang buhay ay mahalaga. Dahil ito ay may hangganan. Na ang bawat araw ay pagkakataon na magmahal, magpatawad, at magbago. Sa pagtatapos ng araw, maaaring mabura ang abo sa noo. Pero sana, hindi mabura ang mensahe na ikaw ay tao, na ikaw ay marupok, na ikaw ay minamahal. At sa katahimikan ng Ash Wednesday, nagsisimula ang isang mas tapat na paglalakbay. Hindi palabas, kundi paloob. Like kung naramdaman mo ang katahimikan ng mensahe. Share kung may kakilala kang nangangailangan ng paalala. Comment, handa akong magbago. Subscribe, follow para sa araw-araw na paalala ng pananampalataya.